nagpapasalamat din tayo sa maagang pagposisyon at pagkondina o pagtatakwil ni Senator Amy Marcos at Senator Jinggoy Estrada sa maanomalya at iskandalusong... Si Senator Jinggoy and Senator JV also? Okay. Sa kanilang pagtatakwil naman, ma'am, sa maanomalya at iskandalusong pagpipirma sa alleged signature buying para ilusot kunwari na may pinipirmahan ang mga mamamayan para baguhin ang konstitusyon. Yung People's Initiative. Yung People's Initiative na isang peke at bogus na mga hakbang sapagkat ito'y dineklara na ng Supreme Court na illegal, walang enabling law, at ito'y exercise in futility. Subalit kumakalat at umaapaw, ma'am, ang mga formas na pinapaabot sa atin at tuloy-tuloy po ang pagtatanong ng taong bayan, saan po ito gagamitin? Ka Eric at sa laban kasamang bayan. Bigay ka ng background, Eric, kung ano yung papel na yan. Sige. Pinapipirma-pirma. Nakakabahala po ito ngayon sapagkat tinanong na ni Congressman Ed Selagman, saan ang gagaling ang pondo? Sapagkat bawat pirma, ayon sa mga taga Bicol, ay may mga 100 pesos na ipinamumudmod. Ito ay ayon sa ulat na ipinaabot kay Congressman Ed Selagman mula sa Bicol kung saan sa Albay ay gobernador ang kanyang anak kasalukuyan. Number 2, ang inisyatiba na ito ng kiningnan kong foreman ay mayroong tinatawag na si Attorney Abad. Sino itong Attorney Abad? Kanino siya nagtatrabaho? At ano ang kanyang organisasyon? Nakalagay po siya sa form. Pangatlo, ano po ang papel ng mga mayors at congressmen? Sapagkat ito'y binababa sa barangay, ang iba, sa aking barangay, for example, ma'am, nagtatanong sila kung ito ba'y para sa ayuda, para ba ito sa crisis intervention. So habang malawak ang mga pagtatanong at hindi malinaw ang mga motibo, mas lalong nagkakaroon ng pagdududa ang taong bayan na ito ay isang political maneuver, game plan, para palabasin na magkakaroon ng sentimiento ang mamamayan through pirma or signature campaign at i-convene ng House of Representatives kasi nakalagay doon sa form, parang ito ay isa-submit sa House of Representatives kina Speaker Martin Romualdez at sa kanila sa lower house ng Kongreso, hindi sa Senado. So kanino po nanggaling ang motibo, pundo, at ano ang layunin kasi hindi nakasulat anong babaguhin sa konstitusyon. So ang tinitingnan ngayon ng taong bayan, Miss Ina, Brother Franco, mga kababayan, ay gagamitin ito para baguhin ang konstitusyon at sasapawan ang independent participation ng Senado. Sapagkat iginigiit dito na House or Congress voting jointly. Di 318 sila at 224 lang ang mga senador. Pag nagbotohan, ma-outvoted talaga ang Senado. Ngayon, ang tanong ng mamamayan, kaninong interes at benepisyo ito? Lumalabas tuloy na itong pagpapapirma ay hindi para sa pagbabago ng konstitusyon lamang, kundi ito ay pagbabago mismo ng setup ng gobyerno. At sa pamamagitan ng pagkilos ng lower house, ite-technical ngayon ang Senado sapagkat sasabihin sa kanila, Ma'am Lorraine, Miss Ina at Brother Franco, ito na ang sentimento ng mamamayan. People's Initiative. People's Initiative ito. Kaya i-convene nyo ng sarili nyo na magbago ang konstitusyon and you should vote jointly. So ngayon, ang Senado, i-challenge ng lower house. Papayag ba dito mga senador? Nagsalita na po si Senator Amy Marcos at si Senator Jinggoy Estrada. And we know na malamang ito rin ang magiging pagtatanong ngayon ni Senator Robin Hood Padilla, Ma'am Lorraine, sapagkat hindi sincero at totoo ang layunin na para sa kabutihan ng mamamayan at pagsusulong ng kabutihan ng ating pamahalaan, kung hindi mga personal vested interest ng mga politiko na gusto ikutan ang ating saligang batas upang magkonsolida ng puder sa kanilang kamay. Again, it's very shameless kasi very obvious naman, no, the naked lust for power of the speaker. Kasi ang kaduluduluhan nito ay gusto niya maging prime minister. Yun talaga. Diba? So, it's a very cynical move again, no, na I don't think it will ever work, no? Kasi ang dami mong nilabag na batas dito. It's not even a people's initiative. No. It's a congressional initiative, no? Na hindi yan ang nagpupush kasi dito yung mga kongresista, which hindi yan papayagan ng ating batas, no? So I don't know, parang for me, what is happening to this country, now what is happening to
parang hindi na talaga uso delikadesa at prinsipyo dito. Talagang garapalan. No? So, yun yung why I don't think that this will work, because the Filipino people have matured, and I have great faith in our institutions, the Supreme Court, the Senate, Yes. and most of all to the Filipino people. Hindi nila panulusutin ito. Yeah, and sadly enough, I don't have that much faith in Congress right now. Yes. No less than, supposedly, a tactical ally, but now standing as an independent voice in Congress. The only voice na narinig natin. At tahimik na tahimik It's pa. just him? Yeah, si Lagman lang ang Yes, tumindig. Representative At pati sa pork barrel com and program, 500 billion mahigit. Or almost 500 billion, siya lang din ang nagsalita. Samantalang itong mga nagkukunwaring fiscalizer o fixer pala na CPP, NPA, NDF ay tahimik. Your take on this, Ms. Ina, sa napakasensitibong public interest issue. Okay, go ahead. Ito muna ka, Eric. Ito kasing usapin ng pag-amyenda ng ating saligang batas. Noon pa to eh. Hindi lang naman ito sa administrasyon. Noon pa ilang beses na sinubukan na baguhin ang ating saligang batas. Pero ang tanong, bakit hindi siya? Bakit hindi ito na itutulak? Bakit? Yes. Dauna, kasi hindi naman din talaga ganap na alam ng ating mga kababayan. No? Kung titingnan na, tanungin mo ang isang ordinaryong mamayan dyan. Pabor ka ba na amyenda ating saligang batas? Baka ang unang itanong sa'yo, ano ba yun? Ano ba yun? Sa totoo lang, ako... Ano pakinabang namin diba, dyan? ang tatanong kasi na, bibigyan ba ako yung trabaho agad? Yan. Mas mapapayaman ba? Di ba yung mga ganong usapin? Although, isa sa mga sinasabi dito, kung bakit gusto nilang isulong itong pagbabago natin sa ligang batas, itong economic provisions. Daw. Pero itong natatanggap natin naman na umiikot, no, na papel kung saan pagkatanggap daw ng ayuda, may pipirma. Bakit ganun? May panlilin lang. Yes, yung Panlilin diba? lang Tsaka walang sila. laman ng, Sabi, ng provision ng babaguhin. Respeto. People's Grabe. Initiative. Ibig sabihin galing sa tao. Kaya tama yung naging punto ni Atty. Harry Roque. Na, Yeah. ay, Congress, siguro yan? Congressional initiative yan. Dahil kung tatanungin mo talaga isa sa ating mga kababayan, yan ba talaga ay gusto nila? Yes. At kung pwedeng banggitin ko lang itong, dahil nabanggit natin si Representative Edsel Lagman, meron siya naging press statement dito. Sige, pakibasa please. Nung sabi niya, municipal mayors in Albay were notified Albay nga. a general meeting on January 5th noong ngayong taon by the League of Mayors of the province with an undisclosed agenda. Patago. So dito kinuwento ni Representative Edsel Lagman na Grabe. itong meeting na to, voters who would sign the petition for the People's Initiative will be given 100 pesos each. 50% of which has already been advanced, no? Tulad na kanina. Pero ang gusto kong i-highlight dito, mga kababayan, na ito palang pagpapapirma, meron na naging pahayag dito, naging decision ang Korte Suprema, Yes. kaugnay dito na while the Constitution allows amendments to be directly proposed by the people through initiative, there is no compliant implementing law. Correct. For the purpose, and in Lambina versus Comelec, the Supreme Court denied the petition of People's Initiative for various fatal defects. Klaro. So Ibig wala rin sabihin, sa isa-isa nagsalitang na to. Supreme Court dito, magpasa mo na ang Kongreso ng batas that will give life to that particular provision pertaining to People's Initiative. Absence of that law, everything is questionable and will have no legal effect. Kaya nagsasayang ng oras, nagsasayang ng panahon, nagsasayang ng pirma at resources. Yes. Subalit dudugtungan ko, Miss Ina, Ma'am Lorraine, Brother Franco, bakit nagpapapirma? Hindi para ang pirma ang magbabago ng konstitusyon. Gagamitin nila ang pirma para tungtungan ng kanilang panawagan. O, kita nyo, may clamor ng mamamayan. O, nagpirma, 10 million. Senado, 10 million verified. May mga precinct number, etc. etc. Kaya kami ay magko-convene ng Constituent Assembly. Naku. Ang House of Representatives at sumama kayo at dito tayo magbutuhan. Pag hindi kayo magboboto, dinideny nyo ang clamor ng mga mamamayan. So therefore, the change of constitution will not come from that pirma. It will come from Congress. Yun ang binabanggit ni Congressman Harry Roque. Mga gahaman na politiko na hindi pinagtitiwalaan ng mamamayan at na-i-expose na kayang umabuso ng poder ang gagawa ng hakbang using the pirma or signature campaign in the guise na ito ay panawagan daw ng mamamayan. Maganda itong pinunto ni Congressman Edsel Lagman. Miss Ina at kanyang binalikan. Ang kaso ay involving Attorney Raul Lambino at ang Comelec ay sinita sila ng Supreme Court. Yan ay questionable, walang batayang legal upang i-operationalize ang provision na yan kung kaya hindi nag-materialize. Iyon, ang malala ngayon, ginagamit ito para tungtungan sa isang maniobra na ang higher objective
i-convert ang buong Kongreso, including Senado, into a parliamentary unicameral body kung saan ang magkokontrol ng poder at posible nga i-transition papunta sa kanila ang pagiging Prime Minister upang nang sa ganon ay i-dissolve ang Office of the Vice President. Yan ang binanggit ni Attorney Harry Roque na mga possibilities of intent nitong malisyuso at nakakaduda na uri ng pagpapapirma.